Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto mga karibin natin, kapapasok lang na mga balita. Yusek Castro nagtaka sa survey. Aba, President Marcos Jr. namayat. Nako, yan po ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So ito nga mga kaubayan ang balita mula po sa Batas PH. Ayan. Sabi po dito mga kaubayan, PBBM visibly lost weight in his recent public appearance. Ayan mga kaubayan. Sabi po dito sa Batas PH, PBBM namayat. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. visibly lost weight when he appeared in public as he led a walkthrough of the Chinatown Revitalization Project Phase 2 in Binondo mga kaubayan. Ayan po yung picture ni President Bongbong Marcos Jr. Talagang pumayat nga naman mga kaubayan. Ang laki po ng ipinayat ni President Bongbong Marcos Jr. Ito ba ay dahil doon sa kanyang sakit na diverticulitis, yung sakit po saan ba yon? Sa colon, sa bituka. Na posible daw ay mauwi sa pagdurugo ng puwet mga kaubayan. Yung mga nakarang balita, ganun po talaga agad eh. Pero ito, pasadahan po natin yung mga naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Ito. Sabi po dito ni Aldo, when karma strike, I will strike in the hardest way. Ayan. Totoo. Kapag karma talagang umatake sa'yo, nako, triple, 10 doble sa ginawa mo. Diba? Sabi naman po dito ni Rosario, humabol kay Vince D. Oo nga, si Secretary Vince Dizon din dati, di ba? Ang taba-taba, pero ngayon, stress nga. Di ba yung anong sakit niya? Diverticulitis, dulot din daw ng stress. Nag-diet lang, pwede naman. Pwede rin nag-diet lang, pero mas kapanipaniwala yung talagang may sakit siya para syempre maawa ang tao, di ba? Kung drama lang nila ito, talagang napakatindi nila. Napakatindi po ng producer nila kapag drama lang ang lahat ng ito, di ba? Sabi naman po dito ni Domingo Armando, get well Mr. President and may God bless you. Ayan, God bless daw President Bongbong Marcos Jr. Umpisa na ng karma, malapit na yan. Ayon po kay Makay, aray ko po Namayat pala. Putik mali pagkabasa ko. Ano bang pagkakabasa nyo? Dito may may nag-comment ng ganyan, Sabi niya, sorry, mali pagkabasa ko. Nung naka-caps lock. Ano bang naka-caps lock? PBBM. Ito PBBM na namayat. Ano bang pagkabasa nyo? Diba? Sige nga, kayo nga mga kababayan, comment kung ano yung first impression nyo sa caption na namayat. Okay. Nagets ko na. Okay? Ganun din yung pagkakabasa ko noong unay. Ngayon ko lang na-realize na ganun pala. Akala kasi natin na gur-gur na, Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin itong si Yusek Claire Castro. Aba, eto, nagtatanga-tangahan na naman si Yusek Claire Castro. Sabi niya po kasi dito mga kaubayan, Claire Castro nagtaka kung bakit ang taas sa survey ni BP Sara. Sabi niya po dito, saan nagmumula ang rating na ito? Hinahanap din po namin, So sana ang mga survey rating na ito ay hindi magsilbing panlilin lang sa katotohanan.
kung sino ba talaga ang nagtatrabaho at sino ang hindi. Ayan mga kabayan. Ilang beses ko na pong sinabi to, no, dito po sa ating channel na yung ratings po, it doesn't matter. Kasi trust and approval ratings, di ba? It doesn't matter if you are working or not. Ang importante kung nagtitiwala ba sa'yo ang taong bayan. Claire Castro, di ba? Sige, ganito. For example, sa nangyayari ngayon kay President Bongbong Marcos Jr. tapos dito kay Vice President Sara Duterte, di ba? Sinasabi mo nagtatrabaho ang Pangulo, sub-sub na sa trabaho, puyat ang Pangulo, hindi na natutulog ang Pangulo. Okay? Pero ang survey niya, bagsak. Because hindi po effective ang kanyang pagtatrabaho. No? Hindi po effective ang kanyang pagtatrabaho. Dahil sinasabi mo na ang tawag dito, palagi niyang sinasabi, masipag ang Pangulo. Di ba? Masipag daw ang Pangulo. Sa sobrang sipag ng Pangulo, ubos na po ang ating kaban. Diba? Pagdating naman po dito kay Vice President Sara Duterte, mga kabayan, nakikita po ng taong bayan na pinupolitika lang siya. No? From the very beginning po ng kanilang pag-upo, pinupolitika po siya. At gusto nilang tanggalin si Vice President Sara Duterte. Kaya wala kang magagawa. Wala kang magagawa kung tataas talaga ang survey. Ang magtaka ka, eto Castro, eto ang gawin mo. Advice ko sa'yo, wag mong problemahin yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Okay? Do not problem things that you cannot control. Diba? Bakit? Hindi mo nga kontrolado eh. Diba? Hindi mo makokontrol si Vice President Sara Duterte kung anong gagawin niya. Ngayon, suggestion ko sa'yo, yung mga control mo lang, yung mga nakokontrol mo lang yung problemahin mo. Like for example, kay President Bongbong Marcos Jr. kasi magkaalyado naman kayo. So you can maybe control, no? Doon ka lang mag-focus, wag ka nang pumunta sa iba. Mag-focus kayo na mapataas pa ang, di ba? Ayan. Eto, nagsalita ka na naman. Sigurado sa next survey nito, bagsak na naman ang Pangulo. Because you are attacking, no? Vice President Sara Duterte. Diba? Ina-atake nyo eh. Instead na mag-focus kayo na pataasin pa. Kasi kayo ang frontline ng PR ni President Bongbong Marcos Jr. Supposed to be, what you're doing is to i-flip mo yung ratings, diba? Pagandahin mo ang imahe ng presidente. Kaso kahit anong gawin mo, wala na talagang naniniwala sa inyo. Anyway, eto pasadahan po natin ang mga komento sa balitang ito. Sabi po ni John Mactal, sabi niya, Auntie Claire, stop it. Baka ma-Friday to be the power of 13. Baka stop it, baka ma-Friday to the power of 13 ka. Ayan. Oo nga, no? Kahapon yan, mga kababayan, Friday the 13th, no? Bitter ka, Claire. Inggit ka lang, Auntie Claire, solid Duterte. Ayan, sabi po ni Dobla. Sabi naman po ni Marilyn Mendoza, hinahanap din po namin kung saan na yung mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Bakit wala? Ilan lang ang nakasuhan, yung mastermind po, nasaan na? Ayan, hinahanap din namin yan. Oo, tama ka. Osmani can talk and decide, aba? Duterte pa rin hanggang sa 2028. Ay malamang sa mga taong naniniwala kay BP Sara, no? Hindi nyo talaga mahanap yan kasi yung iba kasi yung nyo eh, no? Iba po yung hinahanap po rin ninyo eh, no? Sabi naman po dito ni Paulita Otbo, Madam Claire, nano ka nala? Ano ka nala? Ano ka lang daw? Di ka dawat si Auntie Claire. Hindi matanggap ni Auntie Claire, ha? Yung ating, yung mga lumalabas na survey na negatibo ang kanyang boss, okay? At very, very far from Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, no? Ano po ang inyong opinion dito mga karibin natin? Just comment down below. At eto, no, may isa pa po tayong isisingit kasi gusto ko talaga tong isingit mga kaubayan. Ito ayan si
Mr. Trililing. Aha. Sabi niya po dito, heto na nga. Aba, parang surprise ha. Heto na nga. Sinasabi ko na magnanakaw ito, si BP Sara. Na abusado ito. Kapag binoto nyo pa rin yan at ninakawan ka, huwag ka magreklamo. Nako, ha? Wala namang wala namang naniniwala sa'yo. Gusto ko lang i-share to. Pero wala naman talagang naniniwala dito sa taong ito, mga kababayan, no? Ikaw, puro ka reklamo ng pagnanakaw, no? Sa latest na balita, wala ka na bang ibang balita kung di Vice President Sara Duterte lang? Trillanes, no? Sa latest na balita po, umamin na po. Meron na pong ebidensya na mag-uugnay kay President Bongbong Marcos Jr. dito po sa mga kickbacks na ito. At yan po ay walang iba kundi si Undersecretary Yusek Bersamin, no? Wala ka man lang masabi dyan? Akala ko magalit ka sa magnanakaw. Bakit dito sa pinakamagnanakaw sa gobyerno hindi ka nakakapag-komento? Diba? Kaya hilaw tong si Trillanes, mga kaubayan. Walang ano to, walang pag-asa. Wala nang pag-asa to si Trillanes. Sabi po ng ating mga kaubayan, imong mata murag maral. Hindi ko po alam yung maral, pero sinasabi niyo po dito, yung mata mo parang maral daw, wala namang naniniwala sa'yo, iboto mo kung sino gusto mo. Iboto namin si BP Sara, correct? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito, mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.